Hello guys, video nito pausapan natin yung overload relay. Tapos ito yung overload relay na makikita natin. Drawing lang ito. Sa next slide makikita natin yung actual na overload relay. So meron siyang input saka output. Ito yung stop indicator. Ito yung sabi ko na connected siya sa load, at ito naman yung input niya sa overload relay natin. So ito yung typical na overload relay na makikita natin. I-explain ko sa inyo kung ano yung mga function nito, yung makikita natin dito, at saka kung ano yung mga gamit sa mga dito, mga function nito. So ito yung reset button na overload relay. Meron siyang auto mode at saka hand mode. So kung naka-auto mode siya, ibig sabihin automatically siya magre-reset, at saka i-hand mode natin siya, tayo yung magre-reset ng overload relay natin kung nag-trip siya. Ito yung itong red button dito, ito yung trip indicator ng overload relay natin. Kapag magpatay yung at ito naman yung natin, yung adjustable current natin, kung kailangan natin i-set up yung desirable na current or overload ay full load current ng motor natin, dito natin i-set up. Ito naman yung natin, yung test button natin, kung kailangan natin i-try siya o ipatest yung overload natin kung gumagana pa ba o hindi. So ito yung normally close auxiliary natin 9596. Ito yung kinoconnect natin sa magnetic contactor, para ito yung magsisilbing mag-trip kung magpapatay ng kuryente, para hindi na magmadalo yung current natin papunta sa load. At ito naman pangalawa, ito yung normally open auxiliary natin, 9897. At ito naman yung sample, kung mag trip yung overload relay natin, ang normally open, normally close ay magiging normally open, saka yung normally close ay normally open magiging normally close. Kaya kailangan talaga itong auxiliary na to nakakonekta ng maayos papunta sa magnetic contactor natin, para maiwasan talaga at maprotektahan yung yung equipment natin. So ito yung karaniwang makikita natin na overload relay at saka contactor. Itong dalawang to ay dapat magkadugtong para mag-function yung overload relay natin. Kaya itong overload relay ay kinakailangan ng magnetic contactor. So dito ipapakita ko sa inyo kung yung continuity ng overload relay. So galing sa input papuntang output, kung may continuity ba. So dito from input to output, makikita natin na ibig sabihin dito may continuity yan. So ibig sabihin pag ganyan may continuity yung natin magnetic ay overload relay. Dito naman sa pangalawa may continuity pa rin. So yung overload relay natin talaga ay nagbabase lang talaga siya sa magnetic contactor. Kasi yung magnetic contactor yung mag-trigger para mapatay yung current natin. Dahil kaya itong auxiliary na to ay napaka-importante sa overload relay na makikonekta sa magnetic contactor upang magana talaga yung overload relay at saka maprotektahan yung equipment natin. So yun lamang po, sana po may natutunan kayo sa video na to, at i-comment nyo po kung meron kayong gustong topic na ipa-discuss, at susubukan po natin yan. Salamat.